galing naman. Nakita mo si Fernando Jose, tapos siya naman. Oo nga eh, yan din ang naisip ko. Sige na, wag na muna natin sila isipin ngayon. Ngayon na ang huling araw mo dito sa bahay ko. Kaya imbis na maging malungkot tayo, mag-celebrate na lang tayo. Paano? Gusto mo bang lumabas tayong dalawa? Hindi, dito na lang tayo. Sulitin natin ang araw na to. Lalo siyang gumaganda, hindi ba, Senyora Soledad? Oo, Alcira. Mas lalo niyang nagiging kamukha si Rosalinda. Paanong nangyaring magkamukha silang dalawa? Tama si Fernando Jose, yung boses niya, kung paano siya magsalita at pati ang mga tingin niya. Siya talaga si Rosalinda. Mukhang tama siya. Fedra, akala ko hindi na kita maaabutan. Masama bang pakiramdam mo? Mahal ko si Soledad at mamahalin ko siya hanggang sa huling araw ng buhay ko. Kahit pa sabihin niyang hindi na ako minahal niyang lalaki, siya pa rin ang gusto ko. Pinamumuhian niya ako. Pinahiya niya ako dahil lang sa babaeng yon, si Soledad Romero. Kausap mo ba ang sarili mo, Berta? Senyora Valeria, hindi ko po napansin na nandyan kayo. Anong meron? Wala naman po. May kailangan ba kayo? Nandyan ba si Abril? Bakit hindi ko siya makita kahit saan? Umalis siya. Sinundo siya ng boyfriend niya. Pinaglololo ko lang naman siya ng walang kwentang lalaking yon. Pero ang tigas ng ulo niya, hindi siya nakikinig sa akin. Papayagan niyo siya na pakasalan ng isang katulad ni Beto at tumira dito sa mansyon ng mga Altamirano? Siyempre naman hindi. Ngayon pa lang, kakausapin ko na si Abril. Anong sasabihin niyo? Ang lahat-lahat ng katotohanan para matauhan siya tungkol sa lalaking yon. Sigurado kong kapag nalaman niya ang tungkol sa kanya, hindi na siya ulit makikipagkita pa sa lalaking yun. Nagdududa ka ba sa akin, mahal ko? Dahil may tinatago ka sa akin. Ako? Huwag ka na magkunwari pa, Beto. Alam ko na ang katotohanan na magkamag-anak kayo ni Senyora Rosalinda. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit nung nag-usap kayo ni Mama, nagdesisyon ka kaagad na titira tayo sa kanya nang hindi mo man lang sinabi sa akin? Tama na nga, Abril. Sawang-sawa na ako sa reklamo mo. Gusto ko lang naman malaman ang totoo. Ganun. Sinabi to ng mama mo sa'yo. Hindi, Beto. Si Berta ang nagsabi. Narinig ka niya habang kinikwento mo yun kay Mama. Oo. Sinabi ko sa kanya na pinsan ko si Rosalinda dahil aksidente ko lang nalaman nung araw na yon. May mali ba dun? Wala naman. May dahilan ako kaya gusto kong tumira sa inyo pag kinasal na tayong dalawa. Anong dahilan? Para magkaayos kayo ng mama mo at mahalin ka na niya bilang anak niya. Nang sa ganun, hindi siya malungkot pagtanda niya. Ay, mahal ko. Si Senyora, hindi man mabait, nanay mo pa rin siya. Siya ang dahilan kung bakit nandito ka sa mundong to. Kaya gusto kong tumira tayo sa kanya para mas makasama mo pa siya. Sinabi ko na wala lang to, tita. Parang nanginginig ka. Baka pagod lang ako. Namili kasi ako ng gamit para sa kasal namin. Nakapili na ba kayo ng date? Gusto ko sa katapusan ng buwan. Fedra, bakit hindi mo sinasama ang bata pag lumalabas ka? Kasi gulo lang yan. Palagi kang nasa labas kaya nalulungkot ang bata. Inaalagaan naman siya ni Alcira. Iba pa rin yung pamilya ang nag-aalaga kesa sa kasambahay. Tigilan mo ng mga dahilan mo para makuha siya. Sa akin siya titira at lalo pa siyang magiging akin pag kinasal na kami ng papa niya. Pero Fedra, wala namang gustong umagaw sa kanya. Gusto lang naming iparamdam sa kanya kung ano ang pagmamahal. Ang bait niya at nakakatuwa pa. Mas lalong nagiging kamukha na niya ang mama niya. Paulit-ulit na lang kayo ng mga sinasabi. Imbento lang yan. Hindi siya kamukha ng kahit sino. Huwag niyo nang piliting buhayin pa ang matagal ng patay. Fedra, ano bang sinasabi mo? May nangyari ba sa'yo? Hindi ka mapakali, kinakabahan. Wala lang to, tita. Kung pwede lang, hayaan mo muna ako. Napapagod lang kasi ako. Ayoko munang makipag-usap kahit kanino. Naiintindihan ko. Naiintindihan ko, Fedra. Mauuna na ako. Paalam. Kailangan kong kumalma. Bakit
ganun na lang ang epekto sa akin ng singer na yon. Sobrang kamukha niya kasi talaga si Rosalinda. Pero patay na siya. Patay na siya! Sige na, Socorrito. Pwede ka nang umalis. Tawagin na lang kita pag may kailangan ako. Sige po, senyor. Magandang gabi. Napakaganda mo ngayong gabi, Paloma. Para sa'yo. Salamat. Magandang gabi po, senyora. May tumawag ba? Hindi naman po mahalaga. Nakasulat naman po sa notebook niyo sa kwarto. Si Abril, nakauwi na ba? Kanina pa po nakauwi si Senyorita Abril. Nasa kwarto na po siya. Magandang gabi po, senyora. Lumabas na naman kayo ng lalaking yon, tama? Hindi ko lang lalaki si Beto. Boyfriend ko siya at ikakasal na kami. Sinasabi mo lang yan ngayon. Pero kapag nalaman mo kung gaano kasama ang taong yon, sigurado kong hindi mo nagugustuhin pakasalan siya. Anong tinitingnan mo? Ang lahat. Lahat? Anong plano mo ngayong gabi, Alex? Yung hindi natin makakalimutan. Ganito ka ba talaga magpaalam? May champagne, may mga kandila, may malumanay na musika, may masarap na pagkain. Tapos, ngayon kaakit-akit ka, napakagwapo mo. Kompleto na ang padibong, di ba? Isang bitag na hindi kayang tanggihan ng isang biktima. Para bang isang lobo na mapusok. Anong gusto mo? Pwede ko itapon tong champagne, buksan lahat ng ilaw, patayin ng tugtog at magpalit ng damit. Naku, hindi na kailangan yun. Ako kasi... Alam mo ba, Paloma? May gusto kong aminin sa'yo. Ano yun? Sa tingin ko, mahal na kita.